Ilang linggo na mula ngayon ay balik eskwela na ating mga mag-aaral at kasabay dito ang taon ng pagtaas daw po ng matrikula sa mga kolehiyo at universidad na nagiging isa sa pangunahing dahilan ng pag-drop out ng mga mag-aaral ay sa datos ng National Statistics Office. At tanong, hindi na nga ba mapipigilan ang mga tuition hike? Narito po ang ating UH resident analyst, Professor Winnie Monsod. Maring Winnie, good morning, di ba? Ang ayon sa batas po, good morning, Maring Winnie. Ayan. Good diba, morning, good morning mga kapuso. Pag may consultation, parang yun ang sinasabi agad eh. Nagdumaan naman to sa consultation. Hindi muna, pero dun sa consultation, talaga naman may proseso yan, dapat. may consultation. Kailangan pinipresenta ng eskwelahan dun sa consultation yung kanilang financial statement, number one. To show na kailangan nila. I mean, kailangan nilang mas maraming teachers or whatever. Gamit. Number one. Number two, yung kailangan pakita nila kung ano ang gagawin nila dun sa pagtaas ng dagdag. Yes, because it has to be 70% para sa teachers, 20% para sa operational costs, at 10% lang para sa income nila. You know what I mean? Kasi a lot of our schools are private schools. Kuno non-profit, saksakan naman ng yaman yung mga owner ng school. Hindi ba? Halatang-halata. Hindi ako naniniwala na kailangan may control sa price controls. I'm against price controls of any kind. Kaya kasi nawawala, sobre na nagde-deteriorate na nga yung mga school. Pero ang nakikita ko mga kapuso, Igan, at saka kailangan malaman ito ng CHED. Sinasabi ng CHED, prices have gone up. Education costs have gone up by almost 100%. Talaga. Wow. Dumoble na between 2000 and 2010. Dumoble na. Ikumparay mo yan sa mga pagtaas ng presyo ng the general level of prices went up only by 60%. Why should education go up by 98%? Mas mataas po ang inflation rate ng education kesa sa inflation rate ng oil, fuel. Yes! So you ask yourself, ano bang ginagawa dito? Kung nakikita natin na talagang gumaganda, nag-i-improve ang kalidad ng education natin, okay na okay yan. Hindi bumababa ng bumababa. Tapos itong mga eskwelang hangi ito na nagtataas ng tuition, hindi naman nag-i-improve ang kanilang yung passing rate nila sa board and licensure. So, I think CHED has to do something about that. Hindi lang pwedeng nakaupo dyan ang CHED in front of, sa consultation, nakikinig sila. Kailangan sasabihin nila, and what are you going to do? Kung alimbawa, kung hindi gumanda ang inyong performance, hindi na pwede kayo humingi ng tuition fee increase sa akin, ha? Okay. Pero ang nangyayari tuloy, pag hindi lang kayo sa private, ilipat na lang ho kayo sa public or state colleges and universities, di ba? Obviously. Na sobra-sobra na ang bilang. In terms of elementary and high school, you can always go to public school. In terms of college, hindi Kung talagang gusto nyo yung kolehiyo, pero titignan nyo muna mga kapuso, ha? Kung yung kolehiyo yan, maganda ang track record sa licensure exams, professional exams, etc. Humiram na kayo ng pera. Because importante na meron kayong college education. Pero ang talagang sa akin napakasakit is nag-tuition fee sila, pumupunta sa eskwela, nabulok naman. At hindi naman sinasabi ng CHED kung sino ang mga bulok. Ayan ang yung hindi namimit yung standard, I have been saying this for the past 10 years. CHED should tell the people na itong skwelang ito, kailangan, andun pa sa, papasok ka pa lang sa pintuan ng eskwela, nakalagay na roon kung ano ang kanilang performance in the professional environment. Hindi ba? Para malaman. Kasi yung mga nanay, akala nila recognized by the government yung school. Must be good. It is not good. It is not good. And the college students should remember this. Kung talagang okay na okay, if you get a good education, I don't care how much you spend. Really. Because you'll get it back. Pero kung linalagay mo lang, wina-waste mo lang, tama na. Wag na. Pero paano mapipigilan niya? Kunyari, ako yung magulang, ba't nagtaas yung eskwela? Sasabihin nyo naman sa magulang, ito muna, kung talagang magaling itong eskwela ito, mag-agwanta na kayo. Humiram kayo mamuhunan. Kasi mababayaran yan. Kung, sa bayad. Kung magaling, kung ang kalidad ng eskwelahan. That's true. Don't waste your money. Don't waste your money on schools that are, kunwari, maliit ang kanilang tuition, tapos maliit na maliit rin ang pumapasa.
Hindi, sayang lang ang sayang, pera hindi ninyo. natin makasama si Atty. Julito Vitriol, Ay, ano? sayang, my God. Executive Director ng Commission on Higher Yeah, Education. but don't you think so? Don't you think that should Dapat be done, na. Igan? Oo, Because- dapat na. Ay- At bigyan mo na ng mga, kunyari, notice na itong mga eskwela nito na, oy, pag hindi pa kayo nag-meet, no, nasa standards talaga quality education, sorry na lang tayo. Huwag lang kayo complain ng complain. Tignan nyo muna kung talagang Oo. it is worth it. Because alam nyo, meron saliksik dyan. Yun, by regions, yung mga universities, etc. Kung ano ang tuition nila at saka kung ano ang performance nila sa licensure and professionals. Merong iba dyan, mga eskwela, na mas maliit ang tuition, mas maganda. Pero hindi nabibigay ang information na yan to the parents by CHED. And CHED should do that. And Yun. CHED should insist that the colleges really post para malaman nila na, Oy, oo nga, mga iba dyan, yung diploma pinapasok min ng lang. mga anak ko maayos naman ang eskwelahan. Okay, Maraming siyempre salamat. naman. Maring Winnie, salamat po. Unang balita na susunod agad, mga igan. Okay. Really?